So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kahapon po na content po natin kahapon na ang palusot nga po ni Sara Duterte sa kanyang impeachment trial daw po ay political prosecution. So, ibig sabihin nun, natutulungan daw po si Sara kasi daw po, ito daw po ay tungkol lamang sa politika. Pero ang malupit dito mga kababayan, sumagot po dito si Luistro at napakaganda po ng sagot niya. So, ano ba sagot ni Luistro? Di ba? Ang sabi ni Luistro, hindi political prosecution kung may ebidensya ang ginawang mali. Tama naman, ito yung sinasabi ko kahapon, di ba? Paano magiging political prosecution kung mayroong ebidensya laban sa'yo? Oh, so ito yung sinabi ni Sara kahapon, no? Okay, nakuha ko to sa isang code card lang muna. So sabi ni Sara, marami sa ating mga kababayan ang naintindihan kung ano ang ginagawa laban sa akin at sa aking pamilya. It's pure. O sabi niya, pure ha. Pag sinabi mong pure, may sabihin 100%. It's pure political prosecution. O, and then eventually, sumagot po si Luistro na, pero kung may ebidensya, that is a legitimate prosecution. Di ba? Persecution pala at prosecution. So magkaiba pala yun, no? So ito yung alam ko napanood yun na to, no? Pero play ulit natin. Ito nga po yung sinabi nga po ni Sara kahapon. Play lang ulit natin para kompleto yung topic natin. Sige. Well, siguro marami sa ating mga kababayan naiintindihan kung ano yung ginagawa laban sa akin at sa aming pamilya. It's a pure political persecution at harassment. Pure political persecution, no? Sa kasipin nyo, no? Ewan ko ba, parang di abogado magsalita. And dapat bang ibasura? Tingnan ng mga senator judges yung mga arguments namin dahil marami kaming mga solid legal arguments kung bakit dapat i-dismiss itong yan na. So ngayon mga babae, no, may binabanggit si Sara na meron daw silang solid legal arguments kung bakit kailangan daw pong i-dismiss yung pure political prosecution laban sa kanya. So alam nyo, nakakatawa dito kay Sara. No? Tingnan nyo to. Actually, na-content ko na to eh. So sabi ni Sara, no, meron daw pong solid legal argument. Okay? So tandaan po natin mga kababayan, no, sa hindi lang po updated, sumagot na po yung abogado ni Sara. Diba? Nung una, tandaan po natin, no, na nabigyan nga po ng summons yung abogado ni Sara para po sumagot sa article of impeachment. Ngayon, kung sinasabi nga po ni Sara na meron daw silang magandang argumento dyan po sa kaso niya, para po ito po ay dismiss, parang mali po ata. Kasi tingnan ninyo ito yung buod eh. Ito yung buod ng ng sagot ng abogado ni Sara na binayaran niya po ng 20 million. Oh. Ano yung Article 1 na kababayan? Tandaan nyo, yung Article 1, ito po yung high crimes. Yung, yung pagbabanta nga po ni Sara sa buhay ni First Lady Lisa Marcos, ni PBBM, at saka ni Martin Romualdez. Okay. So ano yung sagot? Ano yung sagot ng abogado ni Sara? 'Di ba? Sabi ng abogado ni Sara, no, the House has no proof when it alleged that she contracted an assassin to plot the killing of President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, and Speaker Martin Romualdez. The complaint relied on the conclusion of facts that ultimate facts. Oh, tandaan nyo binayaran po ito ng 20 million ni Sara. Oh, so ang sabi po ng abogado ni Sara, wala daw pong patunay yung prosecution na may kontrata. Puta, saan ka nakakita na papatay ka ng tao nang magpapahitman ka, dapat may kontrata? Well, kung may kontrata, kailangan pa ba talaga i-review yun para masabi na merong pagbabanta sa buhay? In the first place, mga kababayan, ang pinakamalakas nga po dito na ebidensya, video. May video. 'Di ba? May video po na sinabi talaga ni Sara na meron po siya nakausap na hitman. Doon pa lang tapos na po yung laban. Ngayon, paano may tatanggi yung video? Zoom meeting pa yun na live. Naka-live stream pa yun. O the complaint relied on the conclusion of facts, not ultimate facts. So sabi nga pa ng abogado ni Sara, conclusion lang daw po yun. O diba? Assuming. Kayo naman nag-assume naman kayo na totoo yun.
Bugok kayo, no? So ngayon, bukod nga po yan, so ito ba, Sari, sinasabi mo na meron kang matibay na argumento para ipa-dismiss yung kaso? O ito pa isa, no? Article 2, Betrayal of Public Trust, Graft and Corruption. So ito nga yung yung, tag dito, yung sa confidential fund. O sabi dito, no ruling exists on the allegation that she mishandled confidential funds. Her notice of disallowance from the Commission on Audit is still subject to appeal. Oh, pero by the way, mga kababayan, tandaan po natin, noong 2023, mga ka-streetwise, pinababalik po sa DepEd, no, yung 12.3 billion pesos na na-misuse nga po ni Sara. Galing po yun sa COA. And by the way, mga kababayan, yung COA audit po ni Sara, 2023 pa po yun, hanggang ngayon, hindi pa rin po settled. So kung wala po talagang ginawa pagnanakaw si Sara, dapat ngayong 2025 dapat tapos na po 'yun. So ito ba yung sinasabi ni Sara na meron silang matibay na legal argument? Parang hindi naman. Oh, yung ito pa yung bribery, Article 3. Tandaan niyo itong mga sagot nga po ng abogado ni Sara, binayaran po ito ng 20 million. Oh, allegations that she bribed Department of Education officials holding procurement-related functions lack evidence that the money gift came directly from her. O, so, saan galing? O, tandaan nyo mga kababayan ito malupit dito Meron pong testimonial evidence. Di ba? So ngayon, ang gusto pala ng abogado ni Sara, na dapat si Sara mismo mag-aabot ng pera dun po sa mga bribery. It doesn't work that way mga kababayan. Iutos niya po sa iba yan. So, sayang naman yung 20 million, Sara, kung ganito lang naman yung magiging argumento mo. Oh. So, ngayon, mga kababayan, so actually, alos lahat po, palpak po yung sagot ng abogado ni Sara dito. So, ngayon, mga kababayan, ito yung sinasabi ngayon ni Luistro. So, sabi nga po ni Luistro ito, okay, matibay ang ebidensya. Luistro explains why Sara Duterte's impeachment is not political persecution. Oh. So sabi nga po ni Luistro na mas di hamak naman na mas matalino kay Sara. Actually, agree ba kayo doon na si Luistro, pwede natin ikumpara kay Miriam, no? Pwede, Luistro, Miriam, pwede. Di ba? So sabi dito, may na-comment. Sabi dito, okay, meron po yatang 17 na pinapasauli sa kaban ng ban. Hindi, actually 13 billion. 13 billion, hindi, pakita ko sa inyo para baka sabihin nyo binubullshit ko kayo 13 billion po yan. Hanapin ko yun. Search natin sa Google. 13 billion yan. 12.3. Ito. Yan. Return. COA may sabi nito Saan ba yun? Wait lang, hanapin ko yung article. Meron yan. Teka lang. Ito. Ito. Wait lang naglo-loading lang siya. Press reader naman kasi ito Ito, meron na nga dito. Ayan, no? Pakita ko sa inyo, Pakita ko lang. Post muna natin to. So, hindi siya ewan ko lang kung may 70 million ata yung confidential fund. No, ang alam ko. Pero ito yung malupit. Ito COA DepEd to return 12.3 billion misuse budget 2023. Ito yun. So, kaya nga mga babae, yung sinasabi nga po na 600 million na confidential fund ni Sara Duterte, ampaw lang po yun. Kumpara po dito sa 12.3 billion na nawawala ng pera ng DepEd nung si Sara po yung may hawak. Nung si Sara po yung DepEd secretary. Ayan, Oh. 12.3 billion mga kababayan. Oh. So ngayon mga streetwise, itong nga sinasabi nga po ni Luistro. Diba? Ganyan po tayo mag-content mga kababayan. Ganyan po tayo mag-content. Palaging may ebidensya. Hindi po tayo katulad ng mga DDS pa nagko-content, puro katangahan ng pinapakita sa mga tao. Nuturuan po maging tanga yung mga tao. Karamihan po ng mga PBBM vlogger ng mga kababayan pa nagko-content, dapat may reference. Diba? Ayan po kakaiba po namin. So ngayon mga streetwise ito pa, tingnan natin to.
So, in an interview on Wednesday, Batangas Representative Jerbil Ruistro refuted claims that Duterte is being prosecuted by members of the House of Representatives. Kung walang ebidensya, that is political prosecution. Pero kung may ebidensya, that's legitimate prosecution. Ruistro stressed. Di ba? Ruistro stressed that the House panel has strong pieces of evidence against Duterte. And they will present them during the impeachment trial. Kaya mga streetwise, importante po talaga na matuloy po yung impeachment trial ni Sara kasi po doon po natin malalaman at nakikita yung mga ebidensya laban sa kanya. Puta, di ba? 12.3 billion po nawawala, pinababalik po. No? Ano ba yun? Ano? Parang wala lang ba yun? Wala lang? Okay lang? Sige. Move on tayo? Ganun lang ba dapat yun? Parang tanga-tanga naman natin pag ginawa natin yun. So ngayon, no, actually, video na ba tayo? May video dito eh. Kasi sinabi nga po ni Luistro, wait lang ha. Lakayan natin. O, Edil Lagalvez, maraming salamat po, no? Okay. Ito pa pala, may ano pa pala, basahin lang natin na. Oh. So regardless of the result of the survey, okay. Kaya pala, no, sinabi ni Sara ito, kasi nga po, lumakas pa yung loob niya dahil po sa survey. Yung survey po from SWS. Oh. Hello po kay Pilander Agor from Fairview. Yan. So, ngayon, punta natin yung video ni Sara. Ay, ni Luistro. Regardless of the result of the... Yan. Ito. Play natin to. Yan, sige. The result of the survey, we have a constitutional duty that we really have to face. There is nothing which is more supreme than the Philippine Constitution. Sapagkat ito po ang mandato ng taong bayan. So regardless of the result of the survey, mataas man ang porsyento ng sumusuporta sa impeachment or mababa man ang porsyento ng sumusuporta sa impeachment, this is mandatory for us to conduct a trial. Compensation ng political persecution. Kung walang ebidensya, that is political persecution. Pero kung may ebidensya, that is a legitimate prosecution. As far as we are concerned, we have ample and strong evidence supporting the 7 articles of impeachment. If they're so confident, O yan na. So mga kababayan, alam nyo kasi mga streetways to. Nakakapagtaka kasi dito. No. Palagi sinasabi po ng mga Duterte fanatics na ang mga Duterte simpleng tao lang. Ang mga Duterte simple lang. Pero syempre, no, overwhelming po kasi ang hawak na ebidensya ng prosecution. Especially mga kababayan, no, ito nga pong billion na nawawala po sa DepEd, mga kababayan, kasama po ito sa magiging ebidensya po ng prosecution. So ngayon, hindi ko talaga makuha yung point kung bakit marami pa rin po mga Pilipino o mga DDS na naniniwala na simpleng tao lang po ang mga Duterte. Saan ka nakakita na simpleng tao na anytime pwede pumunta ng dahig? Hindi. Ito kayo mga DDS kayo. Ako naniniwala naman ako na karamihan sa inyo, masa. Simpleng tao lang din kayo. Kayo nga nakakapunta ba kayo ng dahig ng anytime ninyo gusto? Di ba? Kayo ba nagagawa nyo ba yon? Kasi ayun ang sabi nila, nakikita namin ng mga Duterte, imahe ng isang masang Pilipino. Kasi nga, simpleng tao lang sila. Sige, subukan nyo nga. Pumunta nga kayo ng dahig kung kailan nyo gusto. Kung magagawa ninyo yon. Subukan nyo kayang mag-hire ng 16 na lawyer at babayaran ninyo ng 20 million. Kaya nyo ba yon? Di ba? Subukan nyo kayang mag-hire ng isang abogado na katulad ni Kaufman. Magkano yon? Sabi nila, $2 million a month. Loko-loko pala itong mga to. Sinto-sinto no? Tatanga no? Actually, no, sa totoo lang, hindi ko na po talaga alam kung ano pang word na mas malupit po sa word na bobo at tanga para po i-describe itong mga bobong mga DDS. Wala Di ba? Hindi ko talaga magets Let's go. Yeah. about the survey, then why are they still pushing for dismissal of the impeachment, of the impeachment case? Si Adjong to, di ba? Tama ba? Si Adjong ba to? Di ba? Sir Takeru, di ba may balak na palitan si Kaufman? Meron ba? Parang wala pa nabalitaan. Sabi nga nila, the people's leanings is towards their advantage. So why are they afraid to have the impeachment trial to proceed? Kung kampante naman sila dun sa survey nila. Pati
i-dismiss. So I guess that's a kind of conflicting altogether, believing in the survey and yet pushing for the dismissal of the case. Oo nga, no, conflict nga, no? Ang ganyan talaga utak ng mga Duterte, no? Puro conflict. Sige. Marami pa ring undecided, no. So talagang inaantay pa rin, no, yung gusto nilang mapanood. Simple lamang yung mga DDS ay merong kita araw-araw kagaya ng abogadong milyon-milyon ng bayad. Yung magkaroon ng impeachment trial. So hindi tayo po pwedeng hindi natin po pwedeng panghawakan yung survey na yan dahil napakadami pa rin talagang undecided, no, na talagang gustong mapanood at gustong makita kung ano talaga yung nilalaman, no, na ebidensya na ipepresenta ng prosecutor. So yan, nabangan natin yan, no? So, actually, kaya na ba impeachment trial? After po ng SONA, katapusan. So, abang-abang tayo mga kababayan, no, kung bababuin po naman ng mga senador po ito. Kasi ang point dito, dapat po talaga matuloy yung yung trial. Wala namang problema kung gusto nilang i-acquit si Sara, pero ang importante, matuloy po yung trial. Di ba? So, ngayon mga babayan, no? Pangalawa na pala to, okay. So, kayo mga streetwise, no? So, kayo po, no? Ano pumasabi nyo nga po dito? Sasagot nga po ni Luistro na, ayun nga, na hindi tungkol sa politika yung impeachment ni Sara. Kayo ba, naniniwala ba kayo dito sa sinasabi ni Luistro? O, di ba? So, yun na. So, pag-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At kayo ba naniniwala ba na dapat pumatuloy yung impeachment trial? Okay. So, yun na. So, comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. And syempre, dyan po sa Team Replay, palike pa subscribe. Kung makalabisan pa siya, meron po na video po na to. So, ito na po yung pinaka-main topic natin. Pag-usapan natin yung main topic natin. Okay.